Ngayon, pag-aaralan natin ang ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo. Kaya halina kayo, manood at makinig. Nakahawa ka na ba ng malaking pera? 1,000 man ito o higit pa? Paano mo ito nagamit? Naisip mo ba na ito ay palaguin? O bili ka lang ng bili gamit ang pera na ito? Ang kakayahang kumonsumo ng tao ay nakabatay sa salapi na maaari nitong gastusin. Ang salapi namang maaaring i-impok ay nakabatay kung magkano ang matitirang salapi matapos ibawas ang salaping ginamit sa pagkonsumo. Consumption, paggamit ng pera pambili ng produkto o serbisyo. Ang pera o salapi ay ginagamit bilang pambili ng ating mga pangangailangan at kagustuhan. Ngunit kailangan muna natin itong kitain. Ang kita ay halaga na natatanggap ng tao kapalit ng produkto o serbisyo na kanyang binigay. Para sa mga manggagawa, ito ay sahod o sweldo. Tubo o interes naman para sa mga negosyante. Ang pagbili o pagkonsumo ay kinakailangan ng isang matalinong pag-iisip upang mapakinabangan ng wasto at walang sayang. Economic investment, paglagak ng pera sa negosyo sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang ipon sa mga financial asset, gaya ng stocks, bond, at mutual funds. Financial intermediaries. Ang financial intermediaries ay ang mga institusyon na nagpapautang ng pera sa mga nangangailangan nito. Sila ang nagkokonekta ng tao at nagpapautang. Ito ang larawan ng ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo. Ano pa ang ibang gamit ng salapi? Bukod sa paggastos, may iba pa tayong magagawa. Pwede tayong magtago bilang savings o ipon. Ang savings o ipon ay paraan ng pagpapaliban ng paggastos ng kita na hindi ginamit sa pagkonsumo. Mahalaga sa isang tao ang may impok o savings dahil kung mayroong hindi inaasahang pangyayari ay magagamit ito. Kung itatago mo lamang sa isang alkansya, hindi ito kumikita at ito'y maaaring bumaba dahil sa inflasyon. O dito, maaari itong magdulot ng kakulangan ng salapi sa pamilihan. Kung gayon, ang maaaring gawin sa iyong naipon ay gawin itong negosyo, bumili ng financial asset upang lumago. Maaari mo din itong itago sa isang matatag na bangko na nagsisilbing tagapamagitan sa nag-iipon ng pera at sa mga nagnanais na mangutang o mag-loan. Ang salapi na iyong tinago sa mga bangko o financial intermediaries ay maaaring kumita ng interes o dividendo. Bakit mas maigi na ilagay sa bangko o financial intermediaries ang ipon? Isa sa mga rason kung bakit mas maigi na ilagay ang ipon sa bangko o financial intermediaries ay ang inflation. Ang inflasyon ay pagtaas ng pangkalahatang antas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo sa isang ekonomiya. Kung tumaas ang pangkalahatang antas ng presyo, mas kakaunti ang mas mabibili nito sa bawat unit ng salapi. Sa pag-iimpok sa bangko, hindi ka lang makakatanggap ng kita o tubo, ngunit masisigurado mo pang nakakalgalaw ang pera mo at nakakatulong ito sa sigurasyon ng pera sa ekonomiya. Mahalagang malaman ng lahat na ang pagtatago sa alkansya ay makakasira sa ating ekonomiya, sapagkat ang pera ay hindi nakakaipon o hindi nagagamit ng wasto. Ito ay nagdudulot ng pagtaas ng demand sa pag-intrenta o paggawa ng pera, na siyang nakaka-impluwensya sa pagbabago ng halaga nito. Mayroon tayong 7 matalinong pag-uugali ng mag-iimpok. Una, kilalanin ang iyong bangko. Pangalawa, alamin ang produkto ng iyong bangko. Pangatlo, alamin ang mga serbisyo at mga bayarin sa iyong bangko. Pang-apat, ingatan ang iyong mga bank records at siguraduhing up-to-date ito. Pang-lima, magtransaksyon lamang sa loob ng bangko at autorisadong mga tauhan nito. Pang-anim, alamin ang tungkol sa PDIC Deposit Insurance. At ang panghuli, maging maingat tayo. Ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo.